Magandang hapon po sa lahat. Balikan po natin mga kaibigan yung sinasabi sa Psalms 34:11. Ang nagsasabi na ang pinakabando ay I will teach you to fear the Lord. Yun po ang nasasabi doon sa English version, New Living Translation. Subalit sa magandang Biblia Tagalog naman po ay nakalagay na halik kayo at tuturuan ko kayo na si Yahweh ay dapat sundin at igalang. So ibig sabihin na sa English version, sa New Living Translation, bali isang word lang, fear the Lord. So balit dito po sa Tagalog version nakalagay na si Yahweh ay dapat sundin at igalang. So sundin at igalang, sumali dalawang word, dalawang puntos po ang binigyan pansin po doon. So fear the Lord, fear the Lord yung sa English version, New Living Translation. Sa magandang balita Biblia, dapat si Yahweh ay dapat sundin at igalang. So sa ngayon, pwede po natin sabihin ngayon sa Filipino version na si Yahweh ay dapat sundin, igalang, at dapat magkaroon po tayo ng takot sa Kanya. Dahil magkakaroon tayo ng wisdom pag may takot tayo sa ating Panginoon. Na nakalagay po yan sa Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. O so ibig sabihin, makakuha tayo ng wisdom. Makakuha po tayo ng wisdom sa magitan ng magkaroon po tayo ng takot sa ating Panginoon. Dahil ang sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So di ba napakaganda na paalaala sa atin, no? So ngayon paano, how to have fear the Lord? Paano tayo magkaroon ng takot sa ating Panginoon? Of course, alalahanin po natin, no? Alalahanin po natin ang sinasabi, God is watching us from a distance. So ibig sabihin na si Lord, kitang-kita po tayo saan man tayo, sa mundong ibabaw na ito, sa ilalim man tayo ng lupa, or whatsoever, God is watching us. Tayo ay binabantayan ng ating Panginoon. Ibig sabihin na kitang-kita po tayo ng ating Panginoon. So, ibig sabihin na walang lingid sa Kanya. Ibig sabihin, wala tayong maitago sa Kanya. So nabanggit ko yung word na lingid. So pag sinabi natin lingid, medyo high sounding word. Pag sinabi mo wala tayong maitago sa Kanya, so pag sabi natin wala tayong maitago, madaling maintindihan siyang sa lingid, di ba? So yan, no? Kaya napakaganda makibigan na gagamit po tayo ng iba't ibang version. Hindi lang isang version, upang lalo nating maunawaan ang magandang balita. No? Napakaganda, di ba? Pag ating malaman ang mga version, no? So sa magandang balita Biblia, tapos dito naman sa King James Version na Tagalog, iba naman ang ano niya, no? So kaya napakaganda na we will use different version. Magandang hapon sa lahat. God bless us all.